Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Ganon na lang ang pagkagulat ng dalaga nang matuklasan niya ang ama ng kanyang nobyo ay walang iba kundi ang professor niya na 7 taon niyang hinabol at minahal. Malaman kaya ng binata ang lihim niyang ito, tutulan kaya ng ama ang pagmamahalan nila ng binata. Atin pong tunghayan ang isa pang maikling kwentong pinamagatang Glory of Love. Son, let me explain. No need, I've seen enough, sabi ni Carlos at umalis agad ito. Hindi niya pinansin ang pagtawag ng kanyang ama. Carlos! Carlos! Habol ni Camille sa kanya. Hindi niya pinansin ito. Binilisan niya ang paglalakad. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, ay agad niyang binuksan ang pinto sa driver's seat pero napigilan siya ni Camille na sumakay roon. Carlos! Naiinis na hinarap niya ito. What? Please, hayaan mo kong magpaliwanag, pakiusap nito. Ano pa ang dapat mong ipaliwanag? Kung ano man yung inaakala mo, mali iyon. Hindi ako mistress ng papa mo. Hindi siya nagkaroon ng mistress. Ikaw na mismo ang nakapagpatunay noon, diba? Pero magkakilala kayo ni papa. Ikaw yung estudyanteng nagbibigay ng mamahaling regalo sa kanya. Ikaw yung panay ang tawag dati kahit 10 oras na ng gabi. Hindi ito sumagot. Naikuyom niya ang palad. Bakit hindi mo sinabi sa akin? All this time, kilala mo pala si Papa. Dagangat ito ng tingin sa kanya. Hindi ko alam, Carlos. Hindi ko talaga alam. We never talk about our family backgrounds. Nung nagkwento ka sa akin tungkol sa papa mo, hindi ko alam na si Ramon pala ang tinutukoy mo. Ramon? Tumawa siya ng pagak. The way you address my father is not like you look at him as your professor. Hindi umimik ito, yumuko lang. Tell me one thing, Camille. Muling nagangat ito ng tingin sa kanya. Did you really love me? O minahal mo lang ako dahil alam mong hindi ka kayang mahalin ni Papa? Yumuko ito at nanatiling tahimik. Tila piniga ang puso niya at minaso at dinikdik ng pinong-pino. Hindi para kontento, ipinakain pa sa aso. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo, Camille. Kinabig niya ang leeg nito at hinagkad niya ito sa noo. I still love you no matter what. Noon ito nag-angat ng tingin sa kanya. Tumutulo ang mga luha. Carlos. Pinahid niya ang mga luha nito. But I'm hurting right now. Pagkatapos ay lumula na siya sa kanyang sasakyan at nabilis na pinaharurot iyon. Tulad ng patuloy na pag-andar ng sasakyan niya, ay siya ring patuloy na pag-agos ng mga luha niya. 3 araw nang hindi nagpapakita si Camille sa kanya. Mula nang dalhin niya ito sa bahay nila. Labis na siyang nag-aalala. Hindi ito lumalabas ng bahay at hindi rin pumapasok sa trabaho. Hindi rin ito sinasagot ang mga tawag at text message niya. Sinisisi niya ang sarili dahil kung hindi siguro siya nagpumilit na dalhin ito sa kanilang bahay ay hindi ito magkakaganon. Marahil ay hindi pa ito handang harapin ang mga magulang niya. Mababaliw na siya sa labis na pag-aalala. Kaya nagpunta siya sa kanyang ama, umaasang makakahingi siya ng payo rito tungkol sa nararamdaman niya. Naisip niyang iyon na siguro ang tamang panahon upang alisin niya ang galit sa puso niya para sa kanyang ama at simulang ulit ang pakikipaglapit ng loob dito. Pero ano ang naabutan niya? Magkayakap ang kanyang ama at ang nobya niya. Ano ba ang maaaring isipin ng kahit sinong makakita? Pinahid niya ang mga luha niya pero nawalan siya ng kontrol sa manubela dahil sa panginginig ng kalamnam niya sa galit kaya napunta sa kabilang panig ng kalsada ang sasakyan niya. May makakasulubong siyang isang truck. Isang malakas na busina ang narinig niya saka buong lakas na ipinaling niya ang kanyang sasakyan pakanan. Sumadsad ang sasakyan niya sa shoulder ng kalsada. Nanlalaki pa rin ang mga mata sa pagkagulat. Pinatay niya ang makina ng sasakyan niya saka dumukdok siya sa manubela.
Patuloy ang pagdulo ng kanyang mga luha. Naiinis na pinaghahampas niya ang manobela pero hindi nakatulong iyon na mawala ang sakit na nararamdaman niya. Hindi magagawa ni Camille iyon sa kanya. Marahil yung reaksyon nito nung nakita nito ang kanyang ama, hindi nito inaasahan na si Ramon del Prado pala ang kanyang ama. Sa mga panahong magkasama sila, hindi nito ipinaramdam sa kanya na may mahal itong iba. Ganun ba ito kagaling umarte? Hindi lang arte. Alam niyang minahal siya nito. Alam niyang totoo ang nararamdaman nito para sa kanya. Pero ano yung nakita niya kanina? Anak, nandyan si Camille sa ibaba. Gusto kang makausap. Napadilat si Carlos sa sinabi ng kanyang ina. Napatingin siya sa orasan na nasa bedside table niya. 8:00 na ng umaga. Hindi niya inakalang nakatulog na pala siya. Kagabi, nang makauwi siya ay nadatnan niya ang kanyang inang nasa kusina at nagluluto ng hapunan. Tila piniga ang puso niya nang makita niya ang masayang mukha nito. Walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Nais niyang sabihin dito ang tungkol sa natuklasan niya, pero ayaw niyang saktan ito. Ayaw niya ring maniwala ang sarili niya sa nakita niya. Kahit ano pang pag-iisip at pagbabalik tanaw ang gawin niya sa nakita niya, hindi pa rin niya magawang paniwalaan ang kanyang sarili na magagawa ni Camille iyon sa kanya. Halos magdamag siyang nakipagtalo sa kanyang sarili na huwag maniwala sa nakita niya at mas maniwala sa ipinararamdam sa kanya ni Camille. Pero isang bahagi ng utak niya ay nagsasabing hindi siya maaaring dayain ng kanyang paningin. Carlos, pukaw ng kanyang ina. Pakisabi ma, masama ang pakiramdam ko. Ayoko muna siyang makausap, sabi na lang niya. Hindi na tumugon ang kanyang ina, marahil ay bumaba na ito. Pasensya ka na, Camille. Masama raw ang pakiramdam ni Carlos. Ah, ganun po ba? Ang tanging naisagot niya sa ginang nang bumaba ito sa sala. Inaasahan niya nang hindi siya harapin ni Carlos. Alam niyang malaki ang galit nito sa kanya. Nang galing na siya roon kagabi at tulad ngayon, ayaw rin siyang kausapin ng binata. Napakasakit niyon para sa kanya pero hindi niya magawang sumuko. Kailangan niyang maipaliwanag dito ang lahat. Kailangan niyang linawin dito na hindi totoo ang hinala nito. Na minahal talaga niya ito, hindi dahil hindi siya magawang mahalin ni Ramon, kundi dahil kusa na lang na naramdaman niya ang kaligayahang tuwing kasama niya ito. Na mula nang makilala niya ito ay hindi na muling sumagi pa sa isip niya si Ramon. Napayuko siya sa baon ng dala niya. Laman niyon ang ginawa niyang baked seafood macaroni at kape. Minsan nang nasabi sa kanya ni Carlos na mahilig ito sa Bake Mac. Hindi niya hilig magluto pero matagal niya nang naisip na minsan ay pagluluto rin niya ito. She wanted to return the favor. Kaya lang ay hindi niya alam kung paano gagawin iyon. Nahihiya siya rito dahil alam niyang walang panama ang luto niya sa sarap ng luto nito. Still, she wanted to make him feel she loved him. Naramdaman niya ang mainit na palad ni Tita Charito sa braso niya. Umangat ang tingin niya rito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa inyo ni Carlos. Pero alam kong pareho kayong labis na nasasaktan. Umangat ang isang kamay nito at hinaplos ang pisngi niya. No, hindi nito hinaplos ang pisngi niya, kundi pinahid ang mga luha niya. Noon lang niya napagtantong umiiyak pala siya. Kung ano man ang pinagdadaanan nyo, alam kong malalampasan nyo rin yan. Huwag kang susuko, lalo ka na. Gusto kita para sa anak ko. Masuyong ngumiti ito sa kanya. Tita, hindi niya nang napigilang mapayakap dito. Kung alam lang sana nito ang tunay na dahilan kung bakit galit si Carlos sa kanya, hindi siguro siya itatrato nito ng ganon. Sorry, humagulhol na wika niya. Naramdaman niya ang paghagod nito sa likod niya. Everything will be fine, trust me, paniniguro nito sa kanya. Kumala siya sa pagkakayakap dito at pinahid niya ang mga luha niya. Inaabot niya rito ang bauna na dala niya. This is not much, but please, pakibigay na lang po ito sa kanya. Kinuha nito ang baunan. I'll make sure na sisimutin niya ang laman nito. Nakangiting wika nito. Napangiti na rin siya.
Salamat po. Paalis na sana siya nang bumaba mula sa ikalawang palapag ang asawa nito. Good morning po, magalang na bati niya kay Ramon. Morning din, hindi tulad nung una, magkita sila sa bahay ng mga ito, ngayon na hindi na sila asiwa sa isa't isa. Ngunit nag-uusap ang mga mata nila. Parehong guilty tungkol sa nangyari kahapon sa opisina nito. Bumaling ito kay Tita Charito. Nasaan si Carlos? Nasa kwarto niya. Masama raw ang pakiramdam. Sagot ng ginang. Sumulyap si Ramon sa kanya. I'll talk to him, deklara nito. Mabuti pa nga, sang-ayon ng asawa nito. Tita, tito, aalis na po ako. May trabaho pa po kasi ako. Bumaling sa kanya si Tita Charito. Naku, oo nga pala. Sige, iha. Ihahatid na kita sa labas. Mag-ingat ka, bili ni Ramon sa kanya. Anak, kakain na. Hindi ako kakain, ma. Tugon ni Carlos sa kanyang ina na nasa labas ng kanyang silid. Nakahiga siya sa kama habang pinagmamasdan niya ang bracelet ni Camille. Sumilip siya kanina sa bintana nang marinig niya ang pamilyar na tunog ng sasakyan nito. Para siyang dalagang nag-PPMS. Agad nagdamdam ang naghihinampong puso niya nang malaman niyang hindi man lang ito nagtiyagang kausapin siya. Ang bilis nitong sumuko. Marami ng pagkakataon na nais niyang isauli sa dalaga ang bracelet nito mula na maging nobya niya ito. Kaya lang ay hindi siya makakita ng tamang pagkakataon. Gusto niya kasi yung dramatic, yung kakaiba, pero hindi pa rin siya makaisip na magandang gimmick. Ginagap niya ang bracelet. Bakit ba pakiramdam niya ay pinakakawalan niya ito sa oras na ibalik niya rito ang bracelet? Narinig na naman niya ang katok mula sa kanyang pinto. Ma, sinabi ko na hindi ako kakain. Ang papa mo to. Pwede ba tayong mag-usap? Napabangon siya nang marinig niya ang boses ng kanyang ama. Tila minamaso na naman ang kanyang puso. Hindi na nito hinintay ang sagot niya. Basta pumasok na lang ito sa kanyang silid. May dalang isang baunan. Sa totoo lang, hindi ko alam ang sasabihin ko, Papa, sabi niya. Saka pa simpleng itinago ang bracelet sa ilalim ng una niya. Ipinatong nito ang dala sa bedside table. Hinila nito ang upuan sa study table niya at umupo ito roon paharap sa kanya. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo. Alam kong marami akong naging pagkukulang sa iyo bilang ama mo. Hindi ko naman po iniisip pa ang bagay na iyon. Tumayo ito at humarap sa bintana. Pagkatapos ay muling bumaling ito sa kanya. Sinikap kong maging matibay ang pundasyon ng pamilyang ito. Mula nang makilala ko ang mama mo at pakasalan siya, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako magmamahal pa ng iba. Si Camille, nang dumating sa eskwelahan namin ang batang iyon, wala siyang kaibigan. Ako, bilang isang guro, naawa sa kanya. Nilapitan ko siya, inalagaan at inalalayan na parang isang tunay kong anak. Ang batang iyon, hinahanap-hanap niya ang kalinga ng isang ama at ako, bilang isang guro, inisip kong responsibilidad ko na siya. Nakakatawa nga. Minsan ay naisip kong ireto rin siya sa'yo dahil naisip kong bagay kayo. Kaya lang, palagi kang nasa ibang bansa. Pero mukhang hindi ko na pala siya kailangang ireto dahil natagpuan nyo na mismo ang isa't isa. Mabait siyang bata, masayahin, at higit sa lahat tapat siyang magmahal. Kahapon na magpunta siya sa opisina ko upang humingi ng tawad sa mga ginawa niya sa nakalipas na mga taon. Siguro ginawa niya iyon dahil nagigilty siya, dahil mahal ka niya. Doon lang siya nag-angat ng tingin sa kanyang ama. Papa, lumapit ito at tinapik nito ang balikat niya. Maswerte ka dahil natagpuan mo ang babaeng gaya niya. Magiging masaya ako kung siya ang mamanugangin ko. Alam mo na ang dapat mong gawin, anak. Hihintayin na lang namin ng mama mo kung kailan tayo mamamanhikan sa kanila. Pagkatapos ay tinungo na nito ang pinto. Pero bago ito tuluyang lumabas ay hinarap uli siya nito. Siya nga pala, dala ni Camille yang bauna na yan. Almusal mo raw. Pagkatapos ay nawala na ito. Napatingin siya sa buo ng tinutukoy ng kanyang ama na nasa bedside table niya. Tumayo siya at binuksan niya ang baunan.
seafood Bake Mac. Pagkatapos kumain ay kinuha niya ang bracelet mula sa ilalim ng una niya. Ngayon, alam ko na kung paano kita ibibigay sa kanya. Napangiti siya ng malapad. Napatingin si Carlos sa mesa ni Camille. Nandun na nga ang mga gamit ng nobya. Mukhang tama ang sinabi sa kanya ni Marga na pumasok na ito. "Oh, Carlos!" bati ni Marga. Bahagyang kinawayan niya ito. Sumulyap ito sa mesa ng kanyang nobya saka bumaling sa kanya. Pumasok na siya, kaya lang lumabas siya. Kapag kasi naghahanap ng topic iyon, lumalabas iyon, sabi nito. "Ah, ganun ba? Sige, salamat," sabi niya. Saka tumalikod na siya. "Teka, hindi mo ba iiwan yan?" tanong ni Greta. Inginuso ang hawak niyang pulang rosas. Ngumiti siya. "Ah, hindi. Ako na lang mismo ang bibigay sa kanya." "Oo nga pala, batiin mo siya," payo ni Greta sa kanya. Nagtatakang tiningnan niya ito. Inabutan siya nito ng isang issue ng magazine. Nakabuklat na iyon sa pahina kung saan matatagpuan ang article ni Camille. She had a 5-star review from Miss De Chavez. Pahayag nito. Si Miss De Chavez ay isang kritiko at reviewer ng mga fashion magazine at iba pang columns at article. Kapag mayroong nagugustuhan itong article, nagiging trending ang article na iyon dahil matindi ang sense of taste ni Miss De Chavez at talagang may credibility ito pagdating sa reviews. Napangiti siya. "Sure, sige ha," paalam niya, saka nagmamadaling lumabas na siya. Isang lugar lang ang maaaring puntahan ng nobya niya. Tuwing nag-iisip ito, nang maaaring isulat, mabilis ang mga hakbang gaya ng tibok ng puso niya na tinungo niya ang lugar kung saan niya unang nakita ito. Napangiti siya nang maluwag nang hindi nga siya nagkamali sa iniisip niya. Natagpuan niya ang kanyang nobya na nakaupo sa gilid ng fountain at nagsusulat. Mula sa loudspeaker sa labas ng isang restaurant ay tumugtog ang isang kanta. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa taong bumubuo sa mundo niya. He stopped not too far from her but close enough to reach her instantly. Naiinis na isinara nito ang notebook nito saka kinamot ng 2 kamay ang ulo nito. It was the first time he ever saw her lose her temper. Hindi niya napigilang mapangiti. "How can I write some good article kung si Carlos naman ang nasa isip ko?" Reklamo nito na lalo niyang ikinangiti. Bumuntong hininga ito at tumingala sa langit. "Carlos kasi, bakit ba kasi ayaw mo pa akong kausapin?" maktol nito. Muling bumuntong hininga ito. "Kailan kaya kita makikita? Alam mo bang miss na kita?" Napangiti siya ng maluwang. "Talaga?" Napapiksi si Camille nang tila biglang narinig niya ang tinig ni Carlos. Napakamot siya sa ulo. Hindi kaya sa kakaisip niya sa binata ay nag-hallucinate na siya? Tinuktukan niya ang sarili. Dapat yatang tutukan na lang ang pagsusulat at iwasan ng isipin si Carlos. Alam niyang babalik din ito sa kanya. Kailangan lang siguro nito ng panahon na makapag-isip-isip muna. "Hey, tinatanong kita. Bakit hindi mo na ako sinagot?" Doon na siya napatayo. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Nakita niya si Carlos nakangiting nakatingin sa kanya. "Carlos!" kumurap-kurap siya. Hindi naman siya namamalikmata lang, hindi ba? Naglakad ito palapit sa kanya. "Talaga bang namimiss mo ako?" Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata at hindi niya na napigilan ang pagluha. Agad namang bumukas ang pag-aalala sa mukha nito. "Oh, bakit? Anong nakakaiyak sa tanong ko? Ikaw kasi nakalabing wika nito. Saka binayo ang dibdib nito. Hinuli nito ang mga kamay niya saka niyakap. "I'm sorry." Natigilan siya at napapikit habang lalong tumutulo ang kanyang mga luha. Tila pinuno ng init ang dati niyang nagyayelong puso. "Sorry. Dahil hindi ko man lang pinakinggan ang paliwanag mo." Kumalas ito sa kanya at tiningnan siya nito sa mga mata. Pinahid nito ang mga luha niya. "Hindi na kita sasaktan uli, pangako. Sa susunod na iiyak ka, sisiguraduhin kong luha iyon ng kaligayahan," maliwanag.
Wala siyang nagawa kundi tumango na lang dahil tinutupad na naman nito ang pangako niya. Oo nga pala, congratulations sa 5-star review mo. Napakurap siya. Paano mo naman nalaman ang tungkol doon? Galing ako sa opisina niyo ngayon, sinabi sa akin ni Marga at Greta. Napangiti siya. Wala akong regalo sa'yo. Hindi pa ba para sa akin yan? Niyuko nito ang hawak nitong bulaklak. Nagkamot ito ng ulo. Oo nga pala. Tinanggap niya ang bulaklak at inabot dito. Pero wala akong regalo para sa review mo. Hindi mo kailangan magbigay ng regalo. Aniyang inamoy-amoy ang rosas. Sapat ng regalo sa kanya ang pagbabalik nito. Let's play mind game, question nito. Nagtataka man ay tumango siya sa dinami-rami naman ng pagkakataon noon pa sila maglalaro ng mind game. First time we met. Dinner with ma'am, may kumpiyansang sagot niya. Ngumisi ito at umiling. Here at the fountain. Ano? Timak paniwalang bulalas niya. How? Hindi niya natatandaang nakita niya ito sa fountain na iyon. First thing we gave to each other. Red rose. Napakamot siya sa ulo. Wala pa akong naibibigay sa'yo, sabi niya. Maraming naibigay ito sa kanya, pero ni isa ay wala pa siyang naibibigay rito. Ngumisi uli ito saka umiling. What? May naibigay na ba ako sa'yo? Pero wala talaga akong natatandaan. Nag-isip uli siyang maigi. Hey, you did eat the breakfast I made, right? Ngumuwi ito. Yeah, at muntik na akong dalhin sa ospital kanina. Napanguso siya. Sama mo talaga. Ang lakas ng tawa nito. But you got the wrong answer. What? Nakakunot ang noong tanong niya. Kinuha nito ang isang braso niya at mula sa bulsa nito ay may isinuot ito sa kanya. Yung bracelet ko, nagtatakang napatingin siya rito. Kung ganon, I told you, I first saw you here the day I came to the Philippines. Ako ang nakakita niyan. Nung una tayong nag-dinner kasama ng mami mo, hindi iyon ang unang pagkakataon na nagkita tayo. Nakita kita rito noon at nailaglag mo yan. Pero, bakit hindi mo agad isinauli ito sa akin? Naaalala niyang pagdating niya sa opisina ng araw na iyon ay napansin niyang nawawala ang bracelet niya. Halos baligtarin niya ang buong building nila makita lang niya ang bracelet. Iminungkahi ni Greta na balikan niya ang mga dinaanan niya dahil baka nahulog lang iyon sa kung saan habang nasa labas siya ng opisina. Isa ang fountain sa mga binalikan niya pero hindi niya nakita ni anino ng bracelet. Nagkibit balikat ito. Pakiramdam ko kasi kapag isinauli ko sa iyo, parang pinakawalan ko ang isang bagay na hindi ko na mababawi pa. I felt I was like letting you go completely. Bakit mo isinasauli sa akin ngayon? Ngumiti ito sa kanya, saka itinaas nito ang braso niya kung saan nakasuot ang bracelet. Doon niya napansin may panibagong charm na iyon. Isang heart-shaped charm na may diamond na mas malaki pa sa charm na nakalagay na sa bracelet ng ibigay sa kanya ng daddy niya. Hindi niya napansin iyon kanina. Nagtatakang napatingin siya sa nobyo niya. Marry me, Carlos. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. That's my heart. Can you please take care of it and let me love you for the rest of our lives? Kinagat niya ang ibabang labi upang pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Please say yes, tila nakikiusap na sabi nito. Nginitian niya ito at saka patalong niyakap ito kasabay ng isang malakas na yes, yes, yes. Niyakap siya nito, iniangat sa lupa at iniikot, kasabay ng pagtawa nito at pagsasabi rin ng yes. Ibinaba siya nito at tinitigan siya sa mga mata. Maya-maya ay bumaba ang mukha nito saka hinilikan siya. Hindi pa sana siya titigil hanggang sa narinig nila ang kantsawan at palakpakan ng mga tao nanonood na pala sa kanila. Nag-init ang mga pisnging napayuko na lang siya. Nagkamot ng ulo si Carlos saka tumuntong ito sa fountain at sumigaw. She said yes. She said she's going to marry me. She said yes. Pilit niyang sinisita ito pero hindi nagpapigil ito. Lalong lumakas ang hihiyawan at palakpakan ng mga tao. Natawa na lang siya. Naramdaman ni Camille ang magaang pagpisil ni Carlos sa kamay niya
habang magkatabi silang nakaupo sa isang restaurant. Ipinareserve nila ang isang parte ng restaurant na iyon para sa isang okasyon. Kinakabahan ako, sabi niya sa kanyang nobyo. Hindi ba dapat ako ang mas kabahan? Sabi nito saka tumawa. Huwag kang kabahan, magiging maayos din ang lahat. Saka ilang linggo nating pinaghandaan ito. Ang importante magkasama tayo. Hindi ko bibitawan ang kamay mo kahit anong mangyari. Dagdag nito saka hinagkan ang kamay niya. Napangiti na rin siya. Salamat. Maya-maya ay dumating ang mga magulang ni Carlos. Bumati sila sa mga ito at nagmano pa siya. So, ano ba yung announcement nyo? Tanong ng papa ni Carlos sa kanila. Pa, mamaya na po namin sasabihin. May hinihintay pa po kasi tayo. Pigil ni Carlos. Siguro mas maganda kung ipapaserve na natin yung appetizer. Bulong nito sa kanya, saka tinawag ang isang waitress at pinaserve ang appetizer. Maya-maya ay natanaw niya ang kanyang ina na pumapasok sa restaurant. Tumayo siya at kumaway rito. Ma'am, over here! Masayang kinaywayan din siya ng kanyang ina, saka poise na lumapit ito sa kanila. Maya-maya ay huminto ito nang lumingon ang mga magulang ni Carlos. Charito! Malakas na tili ng kanyang ina, saka halos patakbong lumapit ito sa kanila. Tumayo ang ina ni Carlos. Nang magpang-abot ang dalawa, tila ang tagal na hindi nagkita. Nagyakapan, nagbeso-beso, naghaguran ng tingin, nagyakapan uli, nagkamustahan, at nagpurihan sa isa't isa ang mga ito. Nagkatinginan sila ni Carlos at tila pareho silang nagtatanong sa isip. Maya-maya ay bumaling ang kanyang ina sa papa ni Carlos. Tiningnan nito ng masama ang huli at tila nagtatagis ang mga bagang ay sinabi nito ang pangalang Ramon. Hi! Nagkamot sa ulo at tila pinagpapawisang bati ng papa ni Carlos. Hindi niya pinagtatakang kilala ng kanyang ina ang dating propesor niya. Pero ang pinagtataka niya ay kung bakit kilala ng propesor niya ang kanyang ina. Tumikhim si Carlos na siyang binalingan ng kanyang ina. Oh, hi Carlos! Bati ng kanyang ina na tila baliwala na rito ang binata. Saka muling pinukol ng masamang tingin ang ama nito. Carlos, if you're going to marry my daughter, huwag kang tutulad dito sa ama mo ha. Ma'am, si Tania. If you won't mind my asking, magkakilala po ba kayo? Nag-aalinlangan tanong ni Carlos. Ikinumpas ng kanyang ina ang kamay nito. Oh, your mother and I were best friend. We attended the same school in college. Kaya lang dumating ang pesteng Ramon na to at inagaw sa akin ang best friend ko. They got married at an early age because Charito got pregnant. And that's all because of this bastard. Hindi ko ba nasabi sa inyo? I'm sorry, paliwanag ng kanyang ina. Nagdududang tiningnan niya ito. Ang sabihin mo, sinadya mong huwag sabihin. Just the same, darling. Saka ikinumpas nito ang kamay at animo baliwala lang iyon. Wait lang, so you mean alam mong mag-ama sina Tito Ramon at Carlos? Tumango ang mami niya. How about you? Bumaling siya sa ama ni Carlos. Do you know I'm my mom's daughter? Umiling ito. He doesn't know, darling. This is the first time na magkikita kami after they got married. Every time kasi na umuwi tayo rito, which only happened twice, nasa States siya. It's either he study or work there. Paliwanag pa rin ng kanyang ina. It took her a quite some time to absorb everything. Darling, tawag ng kanyang ina na kinuha pa ang kamay niya. Only Charito and I know everything. Lahat ng kalokohan mo. Years ago, she called up me in a Faris and told me she thinks her husband was cheating on her. Pumunta ako rito nang hindi mo nalalaman dahil alam kong ayaw mo naman akong makita. Only to find out na ikaw pala yung pinagdududahan niya. We let you play your little child game dahil alam naming hindi ka papatulan ni Ramon. He was head over heels in love with Charito to start with. So I went back to France. When I met Carlos in Paris pero mukhang hindi niya ako nakilala. Mabuti na lang at hindi ko nasabi sa kanya na kilala ko ang mama niya. Kaya ako naman ang naglaro. Then this story started. Do you understand now?
My dad really loves my mom and I love you, that's for sure, bulong ni Carlos sa kanya. Nang lingunin niya ito ay kita niya ang paghanga sa mga mata nito habang nakatingin ito sa papa nito. Everything clears now. So ako naman ang magtatanong, bakit niyo ba kami pinapunta rito? Pag-iiba ng mami niya ng usapan. Tumikhim si Carlos. Ma'am, Dad, Camille and I are getting married. Pumalakpak ang kanyang ina. Wow, congratulations! Masayang bati ng kanyang ina. Though I expected that already 20 years ago, sabi nitong nagkibit balikat. Napakunot ang noon niya. What do you mean? Halos sabay pang tanong nila ni Carlos. Don't you remember? Tanong ng kanyang ina kay Carlos. Na ano po? Ang mama ni Carlos ang nagpaliwanag. Anak, remember when you were confined in the hospital because of dengue? Your dad wasn't there. Tila nag-isip muna si Carlos bago nagsalita. Yeah, I remember. I was 7 then. Nasa abroad si Papa taking up his doctorate. At may nakalaro kang bata noon. You mean, tiningnan siya ni Carlos. Kibit balikat lang ang naisagot niya rito. Ano ba ang alam niya? She was barely 4 years old at that time. She's the girl you fell in love with. Nung binisita ka ng mami ni Camille, Tata pa ang tawag mo sa kanya noon. Nakita mo si Camille, she was very meek. When they left out of nowhere, you told me, Ma'am, I promise I'm going to marry that little princess someday. Napatingin siya kay Carlos nang tumawa ito ng malakas. What's funny? Nagtatakang tanong niya. Umiling ito habang patuloy na tumatawa. Pinahid pa nito ang sulok ng mga mata nito. I remember now, I can't imagine I'm really going to marry the little princess who never left my dreams till I met you. It was you all along. Kaya ikaw, don't you ever dare to hurt my princess. Kung hindi, isinenyas ng kanyang ina na pupugutan nito ang fiancé niya. Tuloy ay napayakap siya rito. Ma'am, tumawa si Carlos. Don't worry tata, I'll never let her get hurt. Anito, saka hinagkan pa siya sa sentido. Good, tumango-tango ang kanyang ina. Anyway, naku Charito ha, pagsabihan mo yang kapatid mo. Si Conrado, oo, aba, pagkatapos kong pumirma ng investment contract sa kumpanya niya, akala mo kung sino ng teenager kung makapunta sa opisina ko. May dala pang flowers at chocolate. Manliligaw raw siya. Hindi pa rin magbabago ang sagot ko sa kanya. Kahit 30 years pa ang lumipas, she is still busted. Mahal ko pa rin ang Mario Williams ko na puno ng tawanan ang mesa nila. So, all along, alam ng kanyang ina ang lahat. Well, mother knows best, isn't it? Nagkatinginan na lamang sila ni Carlos saka naghalikan habang mahigpit na magkayakap ang kanilang mga kamay.